Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Ito. At mainit na naman mga kaibigan itong ating pagtatalakay. At talakayin natin ito. Pag-aresto dito kay Yarny Tevez na nagtatago diyan sa bansang Timor-Leste. Warlord na humahawak dito kay Yarny Tevez ay hindi hadlang upang maaresto. Laman ng video na yan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Nahuli po ng ating Fugitive Search Unit. Kailangan po, ito po ay ating i-deport papunta sa bansa kung saan ito wanted for the terrorism. Hindi nila papayagan na maging sagabal ito sa pagpapahuli sa mga taong wanted for terrorism. Within that state. Ano pa rin siya? Southeast Asia. Southeast Asia pa rin. Supposedly under the protection of a few local warlords. Hindi biro ang terrorism. It is a crime against humanity. Kaya ito talaga sinisikap natin na alertuhin ang buong mundo. Sir, para lang po mas malinaw sa public, can you explain to us, sir, yung difference ng duty of rendition with extradition and yung red notice po ng Interpol? Hindi, yung duty of rendition, ang Pilipinas, meron tayong duty niyan sa United Nations. Pag meron pong known terrorist na landing po sa Pilipinas at nalaman po natin, sabihin natin, nahuli po ng ating Fugitive Search Unit. Kailangan po, ito po ay ating i-deport papunta sa bansa kung saan ito wanted for the terrorism charges. Ayun po yung duty ng Pilipino sa bawat bansa na kasama sa United Nations. Nangyari na po yan, ilang beses na po nangyari yan. Kahit wala pa tayong anti-terror law under the United Nations, sumunod na po tayo sa ganito mga request ng araw. Nung panahon po na, yung panahon ni Papa pa, di ba? Yung nangyari kay Pope, may hinuli na tayong terrorist nun, di ba? 1990s pa, marami na tayong hinuhuli mga terrorist na dinideport natin papunta sa mga bansa kung saan sila wanted. At ito po ay, ngayon, dahil po sa nangyari noong 9/11, actually napakalapit natin sa September 11, yan po yung talaga naging hudyat at mitya kung saan ang buong mundo ay nagkasundo na ang terorismo ay hindi natin papayagan na kumalat at hindi natin papayagan na maging madali ang buhay ng mga taong gumagawa ng terorismo sa buong mundo. At sa pag-uusap-usap ng ilang bansa, ng lahat ng bansa sa mundo, nagkasundo na lahat po tayong bansa na miyembro ng United Nations ay meron tayong katungkulan na hulihin ang mga taong wanted sa ibang bansa dahil sa terorismo. Kaya ito po ngayon ang ating nais ipatupad sa United Nations para mahuli po si Congressman Tevez, former Congressman Tevez, at ilan sa kanyang mga kasama sa mga kaso na kung saan sila ay napatawan na ng murder charges at sila po ay na-designate na as terrorist. Sir, kanina po you mentioned na he might be under the protection of you local warlords. So ito po ba ay magiging malaking challenge po para maibalik? Hindi namin nakikita ang problema yan sapagkat ito naman ay pwede nating bilateral Sa bilateral relations natin sa mga bansang iyan ay madali hong magkasundo na hindi ho natin papayagan. Hindi nila papayagan na maging sagabal ito sa pagpapahuli sa mga taong wanted for terrorism. Alright, yan po mga kaibigan at napanood po natin ang ruling ng video. At yan po ang ating DOJ Secretary Boying Remulla. Maliwanag po ang binitawan niya na salita niya na salaysay sa taong bayan na ika nga po hindi hadlang. Walang problema, hindi hadlang kung hawak man ho ng warlord itong si Yarny Tevez ay hindi po yan, wala pong epekto para hindi po maaresto itong si Yarny Tevez. Yan po ang ating tatalakayin mga kaibigan sa ilang sandali. At kumusta
Kumusta po muna tayo lahat mga kaibigan? Palakpakan! Tamo, papalakpakan nyo. May warrant of arrest na. Tapos ma-aresto pa. Kaya nagagalit sa inyo. Diyan sa comment section, itong kampo nila. Panay ang palakpak nyo eh. Palakpakan! Talagang matindi ha. Mahal nating OFW, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mga kaibigan, kababayan natin diyan sa Pilipinas, kumusta po kayo? Ano man ang inyong ginagawa, salamat po at sinasamahan niyo po ako dito sa ating pagtatalakay. Matindi to, bibigyan po natin ng linaw itong sinasaad sa ruling po ng video ng ating kagalang-galang na DOJ Secretary Boying Remulla. Hindi hadlang ang kahit ano paman ay nga po sino ang kumukupkop dito kay Arnie Tevez ngayon na napapabalita di umano. Di umano ang gamitin natin sapagkat yan po ang sinasabi ni ating DOJ Secretary na nga po impormasyon na nakarating sa kanya ay hinahawakan na maraming local warlord itong si Arnie Tevez diyan ho sa bansang Timor-Leste. Huwag po kayong mag-alala. Kahit pa sino po yan warlord, pag ikaw ho ay naideklara na isang terorista, ay buong mundo na po ay nga po'y titira sa iyo para matiklo ka. Bakit ko nasabi yun? Tatalakayin po natin yan mga kaibigan at bibigyan ng diin. At sa ganun po malinawan po tayo. Ano nga ba itong epekto na nga po pagiging terorista nitong si Arnie Tevez? Ito nga ba ay siyang magbibigay daan para tuluyan at mabilis na pag-aristo? Nandiyan po at wag po kayong mag-alala. At malapit na po tayo diyan sa puntong iyan. Malapit na po tayo at naghihintay na ho. Ang kulungan diyan po sa Pilipinas. Sasabihin na naman nila, na nga po hindi pa naman naaresto, ay makukulong na. Wala po tayong magagawa dahil yan po ang kailangan nating ipunto. Dahil ito po ay isang hakbang na lang mga kaibigan. Kung naniniwala ho kayo sa ruling na nga po ngipin nitong pagiging terorista na dineklara itong si Arnie Tevez, ay nga po maniniwala rin po kayo na ito po ay makukulong. At kung naniniwala rin po kayo na ito po ay according ho sa ating mga namumuno na ginagawa nilang paraan na pakipag-ugnayan mga kaibigan sa iba't ibang ahensya. Kung naniniwala po kayo diyan, ay maniniwala rin po kayo na ito ay makukulong mga kaibigan. So balit, kung ang ipapasok nyo sa inyong prinsipyo, ayan salitang bakit si Bantag. Bakit si Bantag ay nga po ay hindi mahuli at hindi nakukulong. Ay naku po, ay diyan po masisira ang inyong ikangay matuwid na takbo na nga po paniniwala dito sa kaso ni Arnie Tevez. Alalahanin po natin, malaki po ang pagkakaiba ng dalawa. Terorista itong isa at isa po hindi. Mga kaibigan, doon na lang po tayo magbase. Hindi na natin pahabain. Diyos mo yung mabaginata. Sa lahat po, bago tayo magpatuloy, sa lahat po ng hindi pa nakakapanood nitong aking upload tungkol po dito kay Atty. Topacio, ay tuluyan na po nga nawala, nagtago. Ay pwede nyo bisitahin ho ang aking upload. Ilang hours lang po nakakaraan, 4 hours ago. Ay nandiyan po, pwede nyo pong pakilike po at pakipanoodin po. Nandiyan na pakibisita nyo po. Ito na, dakuha na po natin. Talagang napakainit po nito. Napakainit. Hindi ako ang may sabi, mga kaibigan. Sapagkat katulad po ng lagi kong sinasabi sa inyo, tayo po ay hindi nag-iimbento. That's why pag may tinatalakay po tayo,
ay mayroon po tayong pinapakita ng video sapagkat yan po tayo nagbabatay. Ano ho ang sinasaad diyan sa ruling ng video? Maliwanag po diyan na according to our DOJ Secretary Boying Remulla na hindi po hadlang ang kung ito ay hawak ko ng mga warlord, itong si Arnie Tevez diyan po sa bansang Timor-Leste. Bakit kamo? Bakit hindi nag-aalala itong ating DOJ Secretary? Sapagkat diyan po ipapasok yung tinatawag na pagdeklara ng ikangapoy terorista ni Arnie Tevez. Dapat lang malakas ang loob niya na magsabi sapagkat alam niya to alam niya po ito. Katulad po ng nabanggit niya dyan. Kapag natapos ho at na-finalize itong sulat na ito, mga kaibigan, ay diyan po ang mangyayari. Ay buong mundo ang sinasabi niya. Hindi ako may sabi. Nabanggit niya po dyan na ang sako po ng pagiging isang terorista na isang anong tawag dito? Pag-aalerto ay buong mundo po. Sino may sabi ho? According ho kaya DOJ Secretary Boying Remulla. Ay saan susuot ito ngayon, mga kaibigan? Kaya wala po tayong kaabog-abog, walang dapat ipag-alala kung sa ngayon po ay hindi pa na-aresto itong si Arnie Tevez sapagkat ilang araw na ba nakakaraan lumabas ang warrant of arrest. Siguro mga 1 linggo na, no? Ay gumagawa po gumagawa po ng ikangay paraan na legal na paraan sapagkat katulad nga po ng binitawan na pananalita ng ating DOJ Secretary ay pagkatapos na may finalize yung sinasabi niya na sulat ay tapos na rin po ang ikangapoy. Hindi lang niya masabi. Hindi lang niya masabi. Tapos na rin ang maliligayang araw nitong si Arnie Tevez. Ay may batayan po tayo. At may batayan rin ang sinasabi. Ito ang ating DOJ Secretary. Sapagkat hindi pa ako vlogger noon. Nangyayari na po yan, mga kaibigan. Nangyayari na po yan noong kapanahunan. Na nga po itong ating Papa. Panahon ni Erap yun Nagbisita ho sa ating bansa. Si Pangulong Erap ang presidente noon ng mga terorista ho ay itutumba sana itong si Pap John Paul II. I'm sorry kung nagkakamali ako. Yung Papa na bumisita sa atin. I'm sorry kung nagkamali ako hindi si Pap. Basta Papa na bumisita ho sa ating bansa ay nahuli po dito sa Pilipinas at natunugan na yung pong ay terorista na yon ay tutumba itong Papa na ito. Subalit ang kanya pong armas ay nakalagay sa Biblia, mispong Pilipino ho. Dito kinaukulan pamahalaan po natin panahon ni Erap po ang ikangapoy nakahuli doon. Ngayon yung nahuli po na yon na isang terorista ay wala pong sagabal para ibalik po doon sa kanilang bansa. Mga kaibigan, ganyan din po ang mangyayari po kay Arnie Tevez. Kung sino man bansa ho na po ay pinadalhan ng notice na sakupo na po ay ating United Nations, ay ganyan din po ang mangyayari sa kanya. Itatan over po sa atin at karapatan ng bansa po na iyon bilang sagrado nakasapi po ng United Nations. Karapatan po nila na hulihin kung sino man ang nadeklara na isang terorista, kahit pa Pilipino yan o anuman lahi, ay karapatan po nila na ikangapoy hulihin kapag isang terorista po. Datapot nangyari po dito sa ating bansa. Karapatan po natin ng ating pamahalaan, kahit ibang lahi ho, ang ikangapoy dapat tutumba dito sa isang Papa na nakuha pong armas sa isang Biblia dahil yun po ay sakop ng pagiging isang terorista. Sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto doon.
Ang gusto nating ipahiwatig dyan, huwag po tayong mag-alala. Dahil malaki po at hindi sagabal itong tinatawag na warlord na kumukupkop dito kay Arnie Tevez. Panandaliang aliw lang yun mga kaibigan. Panandaliang aliw lamang na ikaw ay kukupkupin. But isang araw ho, iyan po ay bagsak, ay kulungan din mga kaibigan. Sapagkat marami po ang nag-aalala, marami po ang mga katanungan, lalong-lalo na po diyan sa comment section, at lagi po sila at naiinip tungkol dito sa pag-aresto dito kay Arnie Tevez. Kaya yan po mga kaibigan na binabahagi ko po sa inyong impormasyon ay naaayon po at may pinagbabatayon tayo dito na nga po video na yan po ay dapat natin paniwalaan dahil yan po ang takbo ngayon. Yan po ang pinupunto ng ating DOJ Secretary kung paano makuha ng buhay at nga po walang sagabal pa kahit sino ka pa man ng mga warlord na nga po ay humahawak dito sa tago ng tago kay Arnie Tevez, mga kaibigan. Marami pong remedy, mga kaibigan. Maraming paraan kung paano po ito maaresto. Data po at ginagawa po yan ng ating gobyerno. Siyempre, tulong-tulong mga kaibigan and bigyan din po ng ngipin itong pagdeklara sa kanya bilang isang terorista. Ay, ang pangit naman tingnan mga kaibigan, kung ikaw nga po ay dideklara ka na isang terorista ay walang ngipin, basta nadeklara ka lang na isang terorista, ba't hindi ginagamit? That's why ngayon ay ina-apply ng ating pamahalaan ang pagiging terorista niya ay gagamitin din po dito sa kanyang kaso na sa ganun po. Isang dahilan, isang paraan para sa ganun po walang sagabal sa pag-aresto mga kaibigan. Bilang na ang araw. Katulad nga po ng sinasabi ko po sa inyo. Pag manonood kayo sa iba't ibang media platform, lalong-lalo na ho sa nga po ay mga kampo ng mga Tevez, mga kampo ni Atty. Topacio, mga vlogger na nga po ay tagapagtanggol ng kabila, ay malulugaw ho ang inyong utak sapagkat ima-mind condition nyo po, kayo po. But kung manonood po kayo at magsasaliksik, lalong-lalo na kapag ang panonoorin nyo po ay nagbabatay sa ruling ng video, 100% ho, hindi ho kayo nga po'y maliligaw sa katotohanan. Nasabi ko po yan data po at katulad doon itong ating pagtatalakay. Napakahirap paratangan ho tayo na tayo ay nag-iimbento. Sapagkat mahirap pong paratangan tayo dahil nandyan po ang ebidensya, mga kaibigan. Nandyan ang video. Pinapakita ko sa inyo na latest update, mga kaibigan, kung ano na ang sitwasyon sa pag-aresto ho kay Arnie Tevez. Nandyan po at meron tayong batayan, mga kaibigan. But subukan nyo ho manood sa ibang hindi naman tayo naninira. Subukan nyo sa manood sa ating mga ilang kasama. Magtatalakay. Walang pinapakita. Ano ang pagbabatayan po natin doon, mga kaibigan? Hindi po tayo naninira. Isang halimbawa po, mga kaibigan. Kaya diyan po pumapasok yung sinasabi ng mga iba na wala po silang pag-asa na mahuli po si Arnie Tevez. Wala po talagang pag-asa kapag manonood po kayo sa ganong style ng nga po ay pagtatalakay. Lalong-lalo na po kapag ang paniniwalaan nyo ang nagtatalakay ay kampo ng mga Tevez. Ay mga tanim vlogger pa yun Diba? Alam nyo, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito at ang gusto ko lang ipahiwatig po sa inyo para hindi kayo maligaw. Hindi po lahat. Kasi mayroon pong iba na nagpipim sa akin, nagmi-message, ay sila daw po ay nawawala ng pag-asa, hindi maaresto. Maliligaw po talaga kayo ng landas kapag
hindi po kayo nag-update ay doon sa ikangapoy. Pag nagtatalakay ay may pinagbabatayan at ikangapoy hindi nagpapakalat ng fake news. Alam nga, magpakalat naman ako ng fake news. So pag nagpakalat ako ng fake news, ibig sabihin ang DOJ, secretary natin, na pinakita ko sa inyong video ay fake news? Ha? Alam nyo, nakuha nyo ang gusto kong ipunto doon. Iulitin ko, alam nga kahit paratangan nyo ako ng fake news, adi hindi lang ako ang fake news, pati ang ating DOJ Secretary ay fake news, sapagkat ang ating tinatalakay, mga kaibigan, ay mismong galing sa bunganga na DOJ Secretary Boying Remulla. Mismong galing po sa ating pamahalaan, mga kaibigan, na sila po ang ika nga po ay gumagawa ng paraan. Sila po ang gumagawa ng totoong paraan para si ika nga po ay maaresto itong si Arnie Tevez, mga kaibigan. Okay, alright, counting update lang po yan ng maliwanag po. Ay patuloy po gumagawa ng paraan ang ating pamahalaan. Iba't ibang ahensya po ng pamahalaan na dito po ay hindi po sagabal kung ano man ang mga nagbibigay proteksyon dito kay Arnie Tevez. Kung ito ay kaya ikangay kinukupkup ng mga warlord, sinasabi po na mayroon tayong ikanga po nasabi sa video na yan ni Boying Remulla, ating DOJ Secretary, ay wala pong kasagabal dahil hindi ko na po ulitin ang review, ang paraan ay nandiyan na po sa ikakapoy video na yan. Kahit ulitin po natin at ulitin, nandiyan po ang tanging paraan nang sa ganun po mabilis na maaresto po. But nagkakaroon po ng tamang proseso, tamang ugnayan, mga kaibigan. Okay, alright, ito muna tayo shout out. At siyempre, hindi po pwede natin kalimutan ito. Ito mga mahal nating taga-subaybay. Diyan po sa comment section. At kahit gaano tayo kahaba na ng ating vlog, ay binibigyan po natin ng importansya. Kaya lang ay dito po sa bandang uli. Buhat kay Ronel Vergara. Shoutout sa iyo, Ronel Vergara. At si Henry. Pinakamabait sabi ni Attorney Tapasio. Mabait ba yan na namamaslang tao? Mga agaw ng lupa sa Negros Oriental. Dapat lang nabayaran nila ang ginagawa nila mga kasalanan. Shout out from Ronel Vergara. At ito pa. Buhat kay Rosalinda. Rosalinda, shout out po at maraming salamat. Ikaw yung vlogger na totoo. Kaya bigyan kita ng palakpakan. Ayan, maraming salamat naman po. Kay Rosalinda. Ikaw yung vlogger na totoo, kaya bigyan kita ng palakpakan. Palakpakan muna! Okay, ito pa. At marami nagpapashoutout sa atin At sino pa to? Buhat kay Madison Pedro. Madison Pedro, shoutout. Matanda ka na ang abogado, Tapasio, pero walang naipanalong kaso. Ay, totoo naman puro dakdak, walang naipanalong kaso. Mga kaibigan, buhat naman kaya Eduardo Puli. Eduardo Puli, shout out. Mas nakakawan Tupaki. Palagay ko pinapahanap ka na ni Tevez dahil pinagluloko mo siya sa mga sinasabi mo. At tanong lang, Tupaki, mas care kaya ang pamilya mo? At ayan, hindi ko na babasahin. Medyo At sasaan pa? Buhat naman wala na. Okay, dito. Hindi ko pwedeng basahin lahat kasi mga putol-putol yung pangalan, hindi ko maintindihan. At marami nagpapa-shoutout po at nagbibigay ng public opinion. Hindi po pwede natin pagbigyan lahat. Ilam lang po. Sa ibang pagkakataon po natin pagbibigyan. Ito naman ay lagi tayong nagsa-shoutout sa bandang huli po ng video. Okay, alright. Yan po muna ating latest update. At diyan po sa comment section, wag po kayong mahiya, matakot na magbigay ng public opinion. At sabay-sabay po nating i-like Very important po is ang like ng video na ito. Siyempre, sa mga lahat po na hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. Okay, pagpalain po tayo lahat at sabay-sabay po tayo palakpakan!